Sa loob ng nagyelong Arctic Circle, isang $40 milyong na eroplano pambomba na nuklear ang nasusunog. Libu-libong milyang layo, nabutas ang isang muog ng enerhiya na napapalibutan ng lupa. Sa bukas na dagat, isang barkong multo ang hinahabol sa dilim. Akala ng Moscow, ligtas ang mga ari-arya nila dahil sa lokasyon. Gumastos sila ng mga bilyon para sa magkakapatong na mga lambat ng radar at nagtayo ng depensang panghimpapawid na halos hindi mapasok. Akala nila masyadong malayo ang mga distansya. Nagkamali sila. Sa gitnang Mediteraneo, isang 800 talampakang barkong pangkargamento ang humahati sa maitim na tubig. Ito ang Kendil. Bahagi ito ng lihim na plota ng Rusya, isang tagong armada na ginawa para maglipat ng krudong langis at umiwas sa mga pandaigdigang parusa. $10 bilyong ang ginastos sa fleet na ito, na ngayon ay kumikita ng halos $100 bilyong kada taon para sa Moscow. Ito ay mga lumanang tanker na may kalawangin ng katawan. Marami sa kanila ay pinapatay ang kanilang mga transponder at naglalayag ng walang bandila o pangalan na nakapinta sa gilid. Ayaw ng Russia na matuntun ng mga barkong ito. Pero paano mo matutuntun at tatama ng target na binura na sa lahat ng opisyal na mapa? Hinala ng mga analista ng depensa na ginamit ng Ukraine ang mga kanduraning komersyal na konstelasyon ng mga satellites para targetin ang Kendil. Gamit ang Synthetic Aperture Radar o SAR, kahit patayin mo ang ilaw o transponder ng barko, hindi mo pa rin maitago ito sa microwave pulse. Sa SAR, pinatatalbog ng mga satellite ang mga radar waves sa ibabaw ng karagatan at ikinakalat ng tubig ang signal sa dilim. Ngunit ang patayong bakal na pader ng malaking oil tanker ay parang salamin para sa satellite. Ang Kendil ay nagliwanag na parang parola, kaya pwede nang matunto ng barko. Sa kung saan man sa kadiliman, may maliit na sibilyang bangka na sumabay sa malaking tanker, laging nasa labas ng tanaw. Drone mothership ito, at sa deck, naghanda ang grupo ng espesyalistang operator ng Electric Heavy Lift Hexacopter. Binagong komersyal na teknolohiya ito na mas mababa sa $20,000 ang halaga. Habang ang mga long-range na drone ay gumagamit ng mainay na gasoline engine, ang hexacopter na ito ay purong dekuryente at ang mga rotor nito ay tahimik kumpara sa ugong ng hangin sa dagat. Ang mga dekuryenteng drone na ito ay pinagpapalitang tangke ng gasolina para sa dagdag na lakas pamutok, kaya kayang magdala ng 20 libra na warhead. Katumbas ito ng Javelin anti-tank missile na nagkakahalaga ng $200,000 pero mas mura. Lumipad ang hexacopter mula sa umaalon-alon na bangka pataas sa himpapawid. Kung diretsong lilipad sa tanker, mag-a-activate ang alarma ng barko, kaya kailangang gamitin ng piloto ang patay na anggulo. Ang malalaking tanker, gaya ng Kendil, ay nagiiwan ng radar shadow sa likod ng katawan nila. Sa paglapit mula sa likod at mababang anggulo, pwedeng manatiling tago ang maliliit na drone. Balik sa mothership, pinanood ng drone pilot habang lumalaki ang kulay-abong silweta ng barko sa malabong screen. Habang lumalapit, natatabunan ng hangin ang mahinang ugong ng mga rotor nito at nagsimulang maghanap ng target ang piloto. Pinaangat niya ang drone sa likod ng barko, lumampas sa katawan at rehas nito. Hindi pinansin ng piloto ang bridge at tirahan. Sa halip, itinapat niya ang crosshair sa manifold, ang pinakasensitibong bahagi ng barko, at pinindot ang gatilyo. Hindi kailanman nakita ng mga tripulante sa bridge ang paparating na panganib. Walang ugong ng paparating na misil o sigaw ng isang fighter jet, kundi ang bigla at nakakatakot na tunog ng isang pagsabog. Sumabog ang 20 libra na warhead direkta sa manifold. Ang shape charge ay nagpo-focus ng enerhiya sa matulis na jet ng tunaw na tanso na bumubutas ng solidong bakal. Nagdulot ng matinding pinsala ang pagsabog, sinira ang mga kagamitan, at agad na naparalisa ang Kendil. Nakaligtas ang barko, pero kailangan pa itong ayusin ng husto bago muling sumali sa Shadow Fleet. Sa ngayon, ito ay parang isang pabigat lang sa papel na tumitimbang ng 115,000 tonelada, isang mahalagang bahagi ng multibilyong dolyar na kadena ng lohistika na napalalisa lamang ng isang drone na nakakalaga ng $20,000. Ngunit walang depensa ang open ocean. Ang pagtama sa isang kuta na napapaligiran ng lupa at binabantayan ng dekuryenteng pader ay nangangailangan ng isang ganap na ibang mekanismo. 2,000 milya sa silangan sa kaibuturan ng Eurasia, naroon ang Dagat Caspian. Pribadong lawa ito ng Moscow, napapaligiran ng lupa at walang daanan para sa mga submarino. Sa ibabaw ng tubig, may malalaking offshore drilling platforms na milyon-milyong dolyar ang halaga at pagmamayari ng Lukoil, higanteng energy company ng Russia.
Ang mga rig na ito ay mahalaga sa ekonomiyang pangdigmaan ng Kremlin, na puproduce ng milyon-milyong tonelada ng langis at kumikita ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon na nagsusupply ng gasolina sa militar ng Russia. Dahil walang naval na access sa Caspian, walang ibang pangpipilian ng Ukraine kundi dumaan sa himpapawid. Meron lang isang problema. Isang napakalaking electronic wall ang nakaharang sa kanilang daraanan. May daan-daang milya ng delikadong himpapawid sa pagitan ng mga rig at hangganan ng Ukraine. Puno ito ng mga larangan ng electronic warfare at mga long-range na baterya ng S-4 na raan surface-to-air missile na bawat isa'y higit 500 milyong dolyar ang halaga. Ang pagdaan sa pangadib na yon para tamaan ng isang rig sa isang dagat na napapaligiran ng lupa ay mangangailangan ng isang panibagong estratehiya. Sa loob ng kanilang teritoryo, nagpakawala ang special operations ng isang koordinadong swarm ng mga deep strike kamikaze drone. Di gaya ng tahimik na electric hexacopter sa Mediterranean, ito ay fixed-wing na sasakyang panghimpapawid. Malakas ang pahiwatig ng open source intelligence na ginagamit nila ang lokal na Liuchi, na ang ibig sabihin ay mabagsik, isang akmang pangalan. Ang isang piraso ng drone na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 200,000 dolyar. Meron itong 22 talampakang pakpak at pinapagana ng maingay na gasolinang makina. Gawa ito sa fiberglass, kaya ang radar signature nito ay parang isang malaking ibon. Sa loob ng ilong nito ay nakatago ang isang nakamamatay na 110 libra na high explosive warhead. Pero nariyan pa rin ang problema ng elektronikong harang. Dinisenyo ang electronic warfare ng mga Ruso para guluhin ang GPS signal at putulin ang remote control na koneksyon. Kapag pumasok ang karaniwang drone sa airspace na yon, nasisira ang utak nito, nawawala ang mga koordinada nito at bumabagsak. Nilampasan ng mga Ukrainyang inhinyero ang hadlang sa di inaasahang paraan. Tinanggal nila ang GPS. Para mabuhay, umaasa ang mga drone tulad ng Liuchi sa autonomous AI na tinatawag na machine vision. Ang kamera sa unahan ay tumitingin sa lupa at palaging ikinukumpara ang pisikal na tanawin sa isang preloaded na high-resolution na 3D na mapa. Sa hard drive nito, nagna-navigate ito sa pamamagitan ng pagkilala sa eksaktong hugis ng mga kalsada, ilog at bundok. Dahil walang aktibong satellite link, hindi mapuputol o mawawalan ng koneksyon. Para makaiwas sa radar net, ipinapakita ng mga rekonstruksyon ng flight path. Ang mga drone ay mababang lumilipad, sumusunod sa anyo ng lupa, bumababa sa mga lambak ng ilog, at dumaraan mga 100 at 50 talampakan lang sa nagyelong tuktok ng puno. Sa ganitong kababang paglipad, pwede silang makalusot sa ilalim ng radar horizon ng mga baterya ng S-4 na raan ng Rusya. Pagkalipas ng ilang oras ng paglusot sa isa sa pinakamahigpit na network ng depensang panghimpapawid sa mundo, sa wakas ay narating ng mga drone ang Caspian. Sa gitna ng bukas na karagatan, walang mga lambak ng ilog o mga puno na maaring pagtaguan. Upang makaiwas sa huling hanay ng coastal radar, malamang na ibinaba ng mga drone ang kanilang altitude, lumilipad ng ilang dosenang talampakan lang ang taas mula sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos ng milya-milyang pagdaan sa ibabaw ng mga alon, lumitaw na sa kanilang paningin ang kanilang mga target. Ang Lukoil platform ay tuloy-tuloy na nag-operate at maliwanag dahil sa industrial floodlights. Kaya hindi ito kayang palampasin ng optical sensors ng drone. Habang papalapit ng grupo sa huling distansya, kumala sila sa pormasyon. Ang bawat drone ay nagtungo sa kanya-kanyang target. Ang Filonovsky, Korchagin at Grapher platforms. Sa digital na utak ng Liuchi drone, nagbago ang misyon mula pag-navigate tungo sa huling yugto ng atake. Lumilipad sa antas ng dagat, hindi basta-basta maaring bumangga ang isang fixed-wing na drone sa makakapal na bakal na haligi ng pundasyon ng rig. Para mapalaki ang pinsalang maidudulot nito, kailangan itong tamaan ng mas madaling mawasak, ngunit mahalagang makinarya sa itaas na deck ayon sa karaniwang profile ng pag-atake. 2 milyang layo. Nagsagawa ang drone ng pop-up maneuver. Iniangat ng flight computer nito ang ilong pataas. Nagsimula ng mabilis na pag-akyat. Nalampasan nito ang taas ng matayog na superstructure ng plataporma. Narating ang tuktok at agad bumaliktad sa matarik na pagsisid. Lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig ng isang surgical strike. Ang machine vision ay susuri sa estruktura ng malaking rig at tutok sa pangunahing lifeline ng operasyon, ang mga gas turbine at power generator. Nakuha ng target. Sa ibaba ng deck, hindi alam ng night shift crew ang panganib. Huli nilang narinig ang biglang galit na ugong ng paparating na gas engine mula sa dilim. Sa night vision footage na kalaunang inilabas ng Ukrainian Special Forces, kitang-kita ang eksaktong sandali. Sa drone view, nasa gitna ng crosshairs ang bakal na rehas ng turbine deck.
Palapit ng palapit hanggang biglang maputol at maging static. Direktang sabay-sabay itong tumama sa tatlong plataporma. Pag pinasabog mo ang oil rig, inaasahan mong magkakaroon ng malaking apoy at aagos ang milyon-milyong galon ng krudo sa tubig. Nang suriin ng defense analyst ang satellite heat maps ng Dagat Caspian kinabukasan, klaro ang lugar. Walang thermal signature o malaking sunog ng langis. Hindi basta-basta bumagsak ang mga drone ng walang direksyon. May terminal AI guidance ang mga drone at sadyang iniwasan ng mga optical sensor ang mga flow valve na mataas ang presyon sa wellhead para maiwasan ang hindi makontrol na blowout. Pinira-piraso ng fragmentation warheads ang mga makinang kailangan para magbomba ng langis nang hindi sinisindihan ang mga balon. Dahilan para maparalisa ang pinakamalalaking offshore fields ng Russia at mapilitang agad na itigil ang operasyon. Malaki ang pinsalang pinansyal na freeze ang multi-bilyong dolyar na pasilidad at nabura ang milyong kita kada araw na hindi na magagamit pang pondo sa digmaan. Kasing hirap ng mga pag-atake ang alamin ng katotohanan tungkol dito. Bihirang talakayin ng pangunahing media ang tunay na nangyayari sa labanan at ang ibang mga channel ay umaasa lang sa mga chismis o basta na lang gumagawa ng kwento tungkol sa mga nangyari. Hindi kami nanghuhula. Muli naming binubuo ang mekanismo ng makabagong digmaan gamit ang raw na open source intelligence. Kung gusto mo ang totoong katotohanan imbes na katang-isip ng militar, mag-subscribe ka na ngayon. Ang pag-atake sa Dagat Caspian ay hindi lang nadulot ng lugi sa pera ng Russia, kundi pati psikolohikal na pinsala. Sa panahon ng murang at autonomong drone, malaking kahinaan ang napakalawak na teritoryo ng Federasyong Ruso. Hindi basta may lalagay ang $500 milyong na air defense system sa bawat oil rig, refinery, at airbase sa 11 time zone. Mukhang machine vision ang pinakamabisang sandata kontra depensang geographical ang Russia. Pero hindi pala. Para gawin ang pinakamatinding pag-atake sa ngayon, hindi mas matalinong drone ang kailangan ng Ukraine, kundi mas simpleng drone. 2,000 milya sa hilaga, sa nag-iilong Arctic Circle, matatagpuan ang Olenia Air Base. Matatagpuan sa Kola Peninsula ng Russia. Ito ang tahanan ng napakalaking fleet ng mga Tu-22M3 na strategic bombers ng Russia. Ang mga supersonic na eroplanong kayang magdala ng nuclear na ito ay nagkakahalaga ng halos $40 milyong bawat isa. At sila ang gulugod ng long-range strike capability ng Russia. Sa digmaan, lilipad ang mga bomber mula Arctic Sanctuary, pupunta sa timog, at magpapakawala ng Kh-22 cruise missiles sa mga lungsod ng Ukraine. Ito ay 12,000 libra na supersonic carrier killer missiles na ginawa noong Cold War para palubugin ang mga barko ng Amerika. Ginamit ng Russia ang mga ito bilang mga sandatang pananakot para sirain ang mga apartment mula sa daan-daang milyo ang layo. Dahil pinapaputok mula sa himpapawid ng Russia, di na kailangan tumawid ng bomber sa linya ng labanan. Mahigit 1,100 milya mula sa hangganan ng Ukraine, akala ng Kremlin, hindi maaabot ang mga asset na ito. Para maabot ang mga ito, kailangang lampasan ng isang sandata ang $1 billion na mga radar ng Russia. Pagkatapos, kailangan itong mabuhay sa Arctic. Para sa karaniwang military drone, ang matinding lamig ay isang sentensya ng kamatayan. Namumuo ang yelo sa composite na pakpak, sinisira ang aerodynamics, at hinihila pababa ang sasakyang panghimpapawid. Kahit tag-init sa Arctic, imposible magpalipad ng unmanned aircraft ng matagal at malayo sa ganong kondisyon. Paano nagawa yun ng Ukraine? Habang lihim ang eksaktong paraan ng paglulunsad, sabi ng aviation experts na posibleng hobby plane lang ito, hindi multimilyong dolyar na stealth drone. Ang Aeropract A-22 Foxbat ay isang ultralight ang 2 upuwang civilian sport aircraft mula Ukraine. Nagkakahalaga ito ng mga $70,000 kung bago. Ginawa ito sa magaan na aluminyo at canvas. May bilis na halos 100 at 30 milya bawat oras at dinisenyo para sa mga pamamasyal sa ere tuwing linggo ng hapon. Napansin ng mga ininyerong Ukranyano ng civilian laruang panghimpapawid ay maaaring maging sukdulang sandata para sa malayong pag-atake. Tinanggal nila ang loob ng sabungan, pati mga upuan at dashboard para lumiit ang bigat. Pinalitan nila ito ng mga custom-built na dagdag na tangke ng gasolina. Pinalawak nito ang abot ng eroplano hanggang halos 2,000 milya. Pagkatapos, nilagyan nila ng high-explosive fragmentation warhead ang eroplano. Ikinabit nila mga espesyal na robotic servo na para mga mechanical na braso, diretso sa manibela at pedal ng eroplano. Gumamit sila noong naunang bersyon ng autonomous machine vision AI na nagamit din sa Dagat Caspian. Ginawang mabagal, ngunit hindi majam na cruise missile ang eroplanong sibil na may piloto.
Paano nakakalusot ang isang mabagal na sports plane na D-propeller sa multibilyong dolyar na air defense network? Sabi ng mga defense analysts, ang pamunahing teorya ay depekto sa radar na tinatawag na Doppler notch. Para maiwasan na mapuno ng mga kawan ng ibon o trapiko sa highway ang mga radar screen, otomatikong sinasala ng software ang mga bagay na gumagalaw ng mas mababa sa isang itinakdang bilis. Sa pagtakbo ng 80 milya bawat oras, eksaktong napunta ang A-22 sa blind spot na yon. Otomatikong inakala ng Russian radar software na ingay lang ang mismong eroplano. Sa mga radar operator, magbumuha lang itong parang grupo ng ibon o kakaibang panahon. Dahil dinisenyo itong may piloto at kaya magdala ng bigat ng 2 tao kahit sa masamang panahon. Ang laki ng makina nito ay nagbigay ng sapat na init at lakas para hindi magyelo ang mga bahagi nito sa malamig na hangin ng Arctic. Sa halos 20 oras dahan-dahang lumipad sa kalangitan ng Russia, ang Trojan Horse ng Ukraine. Wala pang takip ng dilim ang eroplano. Sa paglipad nito sa taginit ng Arctic, ang drone ay lubos na lantad sa ilalim ng liwanag ng araw kahit hating gabi. Pagdating nito sa Olenia Air Base, labis na nagulat ang mga tagapagtanggol ng Russia. Hindi alam ng air defense system na dinisenyo para pabagsakin ng $1,000,000 na supersonic fighter jets kung paano tutugon sa mabagal na sibilyang eroplano na marahang lumilipad sa ibabaw ng mga puno. Sa ibaba ay may malawak na konkretong lugar at naroon ang malalaking Tu-22-3 na mahigit 100 at 30 talampakan ang haba. Hindi sila kasya sa karaniwang pinatibay na mga bunker, kaya nakaparada sila sa labas, lantad sa langit. Paglampas ng 22 sa perimeter, nagising ang onboard AI nito. Sinuri ng optical camera ang lupa. Hindi pinansin ang mga peking 2-dimensyong silweta ng bomber na ipininta ng militar ng Rusya sa tarmac. Bilang mga panlinlang, naghanap ito ng isang particular na hugis na geometriko, hanggang sa ang autonomous na optics ay nakalock sa iconic na swept wing na silweta ng isang Tu-22M3. Sa wasak na cockpit, marahas na itinulak ng mga robotic servo ang steering yoke. Ang A-22 ay sumupsup pababa sa base at dun lang napansin ng seguridad ang nangyayari. Mulit huli na para magpalipad ng surface-to-air missile. Sa isang iglap, isang $70,000 na inangkop na sports plane ang malubang sumira sa isang $40 milyong na strategic bomber. Pero ang tunay na gasusing pinansyal para sa Rusya ay walang hanggan ang taas. Nagsarang mga pabrika ng Tu-22M, 3 nang bumagsak ang Unyong Soviet. Hindi na kayang gumawa ng bago ang Rusya. Bawat isang bomber na mawala sa kanila ay isang permanenteng, hindi mapapalitang kawalan sa kanilang nuclear triad. Ang laki ng Rusya na lumamon sa hukbo ni Napoleon ay naging pinakamalaking kahinaan nito. Binago ng off-the-shelf na makina at open source code ang mapa. Patay na ang distansya. Para makita kung paano napigilan ng mismong ganitong asymmetric warfare ang Russia na makamit agad ang ganap na tagumpay sa pinakaunang araw ng digmaan, i-click ang video rito.